Erupto po mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Lord. At nasa libro po tayo ng Matthew. Malapit na tayong matapos. Ang aralin po natin sa gabing ito from verse 1, chapter 27, verse 1 to 14. Basahin po natin mga kapatid. Sino po ang may Bible sa inyo na dala? 1, 2, 3, 4, 5. Yung iba wala. Pero ang bag natin ang lalaki Magdala din tayo ng Bible natin mga kapatid pag nag-attend tayo ng service. Magaan lang naman ang Bible. At mas maganda kapag may Bible kasi tayo may personal. Personal na binabasa, personal na sayo talaga yung Bible na yon. At inaaral. Kung may mga panahon na gusto mong mag-aral mag-isa. Pero binibigyan tayo ng chance, diba, ng Lord na mag-aral sa iglesia po na ito through Zoom, through Bible study, at may mga nagtuturo po sa atin. At i-grab natin yung mga chances po na iyon kasi hindi na yon mauulit. Mauulit man pero matatagalan yung pagbabalik natin sa atin pong mga pinapag-aralan. Kung papahintulutan po pa ng Lord na maulit pa, di ba, yung atin pong mga napapag-aralan. At sa gabi po na ito, tayo po ay mag-aaral sa libro po ng Matthew chapter 27. Basahin po natin mga kapatid. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapapatay si Jesus. Siya'y kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador. Nang malaman ng taksil na si Judas, na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkalis doon siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak, sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon na iibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang ngayon, ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya ay tinanong nito, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang marami nilang paratang laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Let us pray. Heavenly Father, itinataas namin, O God, ang inyo pong pangalan sa gabi po na ito. Ang inyo pong mga salita, O God, na amin pong binasa, inililay down namin, na nawa Panginoon, ikaw po ang magbigay sa bawat isa po sa amin ng kaliwanagan. We ask, Father, for the wisdom and understanding of your word sa gabing ito. Na nawa, O God, ang mga salitang ito ay magbunga sa amin pong mga buhay. Nawa, O God, ang mga salitang ito ay maliwanagan ang aming pong mga isipan, mamulat ang aming mga mata, Panginoon, sa nais po ninyo na gawin sa amin pong mga buhay. Nawa ang puso namin ay maging open for your rebuke, open for your teaching, O God, and reproof tonight. And you may bless, Panginoon, the hearer
and me, Panginoon, na gagamitin mo na magbabahagi ugad ng inyo pong mga salita. Maghari ka, Ama. You may fulfill, Panginoon, sa gabing ito ang ninanais mo sa amin pong mga buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo po mga kapatid, ay nahuli na po si Jesus sa nakaraan, 'di ba, na atin pong napag-aralan. At iniharap siya, 'di ba, sa high priest, at isinend siya ni Caiaphas, 'di ba? Dito po kay Pontius Pilate. At ang kanila pong pinaparatang dito po kay Jesus, nung kinuha nila si Jesus at pinunta po kay Pilato, is that Jesus is misleading the nation. Siya po ay pinu-forbid niya yung mga tao na magbigay ng tax dito kay Caesar. At sinasabi niya, according to these people, according sa mga nagpaparatang po sa kanya, na siya po ay hari. Siya po ay nagsasabi na siya yung hari, 'di ba, ng mga Hudyo. At sa mga kapanahunan po na iyon, mga kapatid, kaya nila pinunta, 'di ba, itong si Jesus dito kay Pontius Pilate. Hindi po sila pumasok doon sa court ni Pilate. Doon sila sa labas. Kasi sa law po ng mga Jewish, hindi ka po pwedeng pumasok doon sa Gentile courts ng mga ito, at magkakasala ka, magiging marumi ka sa mga kapanahunan po na iyon, kasi papasok na sila sa Paskwa. Dito, di ba, nagkumain ng Last Supper sila Jesus at ang kanyang mga disciple, nahuli na po si Jesus. So, they will gonna be unclean. Yun yung kanila pong batas sa mga kapanahunan po na iyon. At hindi po sila pinipermit ng Roman Empire sa mga kapanahunan na iyon nung nag-rule na ang Rome, di ba? Ang Roman Empire doon po sa Judea, at yung ruling ay kinuha na, di ba, ng Rome, na hindi na sila mag-execute ng kaparusahan. Ang Roman na ang mag-execute ng kaparusahan po sa kanila. Alam, di ba, ng mga Jews na ito, before anything, before pa na hulihin ang Lord, probably there is something in them na talagang yung judgment nila is Jesus to be killed. Not to spare Jesus, but to kill Jesus. Yun na yung nasa puso nila, yun na yung kanilang nasa isipan. At sabi nga ni Jesus, di ba, sa yung libro po pwede natin tignan, in the book of John, maraming beses po na isinulat ni John. Pero titignan natin yung John 12:32-33. Makikita natin yung sinabi ni Jesus doon sa John 3:14, kung gusto nyong tignan John 8:24. Pero mas maganda yung sinabi sa John, at ako, kung ako ay mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapwat, ito'y sinasabi niya na ipinapaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Sabi niya, tignan natin sa mas maliwanag sa akin yung Bible ko, kasi ito yung binabasa ko lagi na version. John chapter 12. Binanggit na ni Jesus kung paano siya mamamatay. (23) ay 32-30. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. He will gonna be crucified. Sa mga kapanahunan po na iyon. Kasi ang execution po ng mga Jewish, kagaya ng execution na ginawa nila kay Stephen. Ganon yung ginagawa nilang pagpatay, pag-execute sa isang tao na lumalabag na ayon sa kanilang standard, na lumalabag sa kautusan. Kasi ganun ang tingin nila sa Lord, di ba? Ganun ang tingin nila kay Jesus. Kaya kahit na gumawa po sila ng mga paratang,
di ba, na hindi naman totoo para lang mawala yung si Jesus sa kanilang daraanan. Kasi katulad ng atin pong napag-aralan sa loob ng book ng Matthew, si Jesus kasi ay threat, di ba? Sa kanilang business, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang sinasabing batas nila pero hindi naman nila sinusunod, na laging si Jesus ay tinuturuan sila, nire-review yung kanilang ginagawa, na imbes na makita yung kanila pong kamalian, they don't want, di ba, natignan yon. Naging bulag sila sa mga tinuturo po ni Jesus po sa kanila. At ang gusto lang nilang gawin is to execute this named Jesus sa mga kapanahunan po na iyon, kasi stone nila. Pero makikita natin how wonderfully God prepared the way for Jesus, di ba? Na hindi ganun yung pupuntahan niyang execution. How God prepared the way, mga kapatid, kung paano yung sinabi ni Jesus, how He will gonna be, kung paano siya mamamatay, na maihahang siya, di ba? Maihahang, maililift siya, katulad po ng mga binanggit ko kanina, sa libro po ng John, makikita po natin doon na sinabi po ni Jesus kung paano siya, di ba, na maihahang, maililift yung kanyang, at doon na mismo, di ba, sa kanyang muling pagkabuhay, sealed by His resurrection, yung salvation, di ba, ng tao. At yun po yung mga kaganapan, di ba, sa pagpunta ni Jesus at pagharap kay Poncio Pilato. According to John, mahaba ba yung sinabot ko ni John patungkol po doon? Sana tayo? Ayan. Ay ginapos nila, ikaw ba ang hari ng Hudyo, mga Hudyo, sabi ni ikaw na ang may sabi. Makikita po natin doon nung humarap na si Jesus kay Pilato. Pero at that point of time, mga kapatid, habang si Jesus ay nasa harapan ni Pontius Pilate, si Judas, makikita natin at pag-aaralan natin sa gabing ito, this man who betrayed, di ba, si Jesus, killed himself. Nag-suicide itong si Judas, according sa atin pong binasa. As I research kagabi habang nasa Tel Aviv kami, Pastora, kung bakit ang tao nagsisuicide. May mga reason pala ang mga taong ito kung bakit po sila nagsisuicide. Kung bakit nila kinikitil yung kanilang sarili. Una, na nakita ko is retaliation. Ito yung mga BFGF, yung mga relationship na nakipag-break, anumang klaseng relationship, they want to get back to these people, na to the point na galit sila dahil hindi sila binabalikan. So for them to show the pain, di ba, na kanila pong pinagdaraanan, they want to kill themselves para ipakita sa taong yon, para masaktan yung taong yon, na sila yung dahilan kung bakit siya namatay. So, ang tawag pala doon, mga kapatid, na retaliation, yung reason ng pagsusuicide ng iba. Kasi sa statistic po ng suicide, mga kapatid, most people in South Africa, ganun po yung kamatayan nila. And some part of Asia, South Korea, ang number 1. Pero ang number 1 sa listahan, according to statistics, 2024, is South Africa. Yung mga bansa po sa South Africa. In Asia, South Korea, at ang Pilipinas po, mga kapatid, to 100,000, 2.7% yung reason ng pagkamatay po, suicide, yung pagkamatay ng mga tao. Yung death ng mga tao sa Pilipinas. At pangalawa, mga kapatid, is yung reunion. Ito naman yung someone na namatayan ng partner, namatayan ng asawa, namatayan ng anak, gusto nila sumunod na din. Kaya sila nagpapakamatay. Diba? Yung pangatlo naman, rebirth. Yun yung reincarnation na sa tingin nila. Ito naman yung mga paniniwala nila
na kung mamamatay nila, kikitilin na nila yung buhay nila, probably they will gonna be born again as good person, mas maayos yung kanilang kalagayan, mas mayaman sila, mas mabuti yung environment na kanila pong kinalalagyan. At yung retroflex, this is word ng psychologist, yung retroflex, na yung isang tao na galit sa isang tao kasi may ginawa sa kanya. Tulad ng rape ng kanyang magulang, ng kanyang kapatid, or whatever na malapit po sa kanya, na gusto niyang patayin yung tao na yon, pero hindi niya kaya. So psychologists told that this is retroflex, na tinatawag na nag-reason kung bakit nagsisuicide yung tao po na yun. There's a reason. At yung panghuli, mga kapatid, is retribution. Na yung mga tao po na ito ay they think of themselves na nakagawa sila ng malaking kasalanan at ang best lang na solution is to kill themselves. Yung punishment, di ba, sa kanilang kasalanan is to kill themselves. At naniniwala sila na yun yung dapat na mangyari po sa kanila. Nakitilin po yung kanila pong mga buhay. At sa gabing ito, mga kapatid, as we see, yung buhay po ni Judas, nang malaman niya, di ba, na itong si Judas nagtaksil kay Jesus na mahahatulan siya ng kamatayan, nagsisi siya. At yung kanyang pagsisisi, mga kapatid, ay hindi dahil gusto niyang yung remorse na tinatawag, hindi totoo, 'di ba? Yung kanya pong nararamdaman, probably umiyak si Judas. Naawa siya sa result, 'di ba? Na ganun pala yung resulta ng kanyang pagbetray sa tao po na ito. That yun na, mga kapatid, na ang suicide na tinatawag this is sin. This is against, 'di ba? The God who gives life. He is the only one na kukuha nun kasi siya naman ang nagbigay nun. So walang karapatan ang tao na kunin yon. That's not the right thing, di ba? Hindi mo yon right na gawin sa sarili mo. It is a crime to this God who gives life. It is a crime to yourself, di ba? At hindi yun tama. Ang mga tao po na ito, na sinasabi ko kanina, yung retribution, na tingin nila yun yung pinaka-the best na punishment, tingin nila ay wala nang remedyo yung kanila pong ginawa. Talagang best sin na siguro yung kanila pong ginawa. So wala nang remedyo, papatayin na nila yung kanilang sarili. And ini-imagine nila yung kanilang mga ginawa, nagdudulot yun ng anxiety, depression, 'di ba? Walang katahimikan sa mga kasalanan na ginawa po nila. So, nakokonsensya sila, nagigilty sila sa kanila pong mga ginawa. Kaya hindi na nila pinapahalagahan yung kanila pong mga sarili. Hindi na nila binibigyan ng halaga yung kanila pong buhay, kaya kinikitil na lamang nila ito, kagaya po ni Judas. Nakita niya yung result ng kanyang ginawa, nagsisi siya, pero nagbigti siya. Pakikita natin, in the Bible, mga kapatid, that there is also two person na nag-suicide. Yung kay Saul at yung kanyang armor bearer, iba naman yung case nun kasi nasa middle of the battle sila. Ayaw ni Saul na maanuhan yung pride niya as a king. Mapaglaruan siya bilang isang hari, so he killed himself. So, yung sa atin, yung sinasabi ko, mga kapatid, is sino ang nakakaalala sa pag-aaral po natin ng mga hari?
Nasa libro po yun ng Kings. Wala? Si Ahithophel. Sino si Ahithophel? Binitray niya sino? Si King David. Nag-suicide siya. Mga kapatid, naalala nyo na? Naalala na natin? Paalala din natin minsan na ang ating pag-aaral ay nagpapaalala din sa atin sa ating pag-aaral sa Zoom. Yung mga hindi nag-aaral, hindi nyo yun alam. Walang may papaalala kasi nga hindi kayo nandun. Wala kayo doon eh. So, you will not remember. Yung mga nasa Zoom lang, those who can remember because the Holy Spirit will remind them. Ay, oo nga pala si Ahithophel yun. Binitray niya si David at kinitil niya ang kanyang buhay. And also Judas betrayed Jesus, kinitil din niya yung kanyang pong buhay. Both of them, mga kapatid, ay binitray ang isang inosenteng tao na wala namang ginawang kasalanan. David doesn't do anything, but Ahithophel betrayed him. Jesus doesn't do any wrong, but Judas betrayed him. At yung kanilang mga plano, di ba, ang plano ng itong Ahithophel na ito at ni Judas, it went wrong. So, nag-guilty sila, kaya pinatay na lang nila yung kanilang pong mga sarili. Yung story po ni Judas, mga kapatid, papakita sa atin ang kamalian, di ba, ng ginawa po nitong si Judas, na ang suicide is an act of evil mind, damdamin, na hindi po pwedeng gawin ng isang tao. Kasi dalawa lang naman eh. Ang po pwede sanang gawin ni Judas. Diba? Una, come to this God and ask forgiveness. Pangalawa, patayin mo yung sarili mo, execute mo yung sarili mo. Yun lang, 2 ways. Pero anong pinili niya? May dalawa siyang choice, kapatid. Piliin mo si Jesus, mag-ask ka ng forgiveness, or your self-destruction. Ano po ang pinili ni Judas? Yung kanya pong self-destruction. Mas pinili niyang magpakamatay kaysa pumunta kay Jesus at humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Do you think Jesus will not forgive this man? When he come, pinurgive na niya yung kasama niya sa cross. Jesus, remember me. Ito pa kayang si Judas na kasama niya ng 3 taon, itinuring na kaibigan ng Diyos. Even he is a wicked one. Jesus knows the heart of this man. Pero mas pinili po ni Judas na sirain ang kanyang sarili. At paalala sa atin, mga kapatid, we always have a choice to choose God. Pero kung pipiliin po natin na hindi piliin ang Diyos, sa lahat ng paalala niya sa kanya pong mga salita, hindi pa din natin siya pipiliin, it's your distraction. It's not mine. Or it's not our pastor's distraction. It's not the church distraction, mga kapatid. It's yours. Like Judas. Pinili po ni Judas yung distraction. May pagpipilian pa siyang iba eh, to ask forgiveness kay Jesus. But he chose self-destruction. Ang suicide, mga kapatid, ay napakalaking kasalanan sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Ito kasi ay paniniwala na hindi ka nagtatrust doon sa wisdom ng Lord. Hindi tayo nagtatrust doon sa purposes, 'di ba, ng Lord sa atin pong mga buhay. At nakita natin na ineliminate po ni Judas ang kanya pong sarili. Hindi niya nakita, 'di ba? Talaga lang na yung distraction po ng taong ito, napaka-tragic. Kasi sa kanyang sarili, even yung kamatayan po ni Judas, yung kanyang katawan, na isang bulat na lang doon. Hindi siya nalibing. Kasi, Friday yun eh. Di po pwedeng kunin yung patay, magiging madumi yung mga tao.
Pero ang kagandahan sa kwento ng ito, mga kapatid, makikita natin yung glory ng Lord. Jesus, while he is in Pontius Pilate, the people is accusing Jesus. Katulad ng mga sinabi ko kanina na kiniklaim na siya yung hari. Mga Hudyo, hindi niya, tinuturo niya na wag mag-tax kay Caesar. Yun ay mga kasinungalingan na sinasabi po ng mga leaders ng temple sa mga kapanahunan po yun. Mga Sanhedrin. Yung mga nagpahuli po kay Jesus. But Matthew wants to demonstrate in regards, mga kapatid, doon sa kwento ng pagpapakamatay ni Judas, how innocent Christ is. How pure Jesus is. Mga kapatid, at yung pag-represent po ni Matthew sa kingship talaga ng ating Panginoong Kristo. To present that He is really the Messiah, na magsisave, na nag-save na sa atin, mga kapatid. And that's a good news. You know, Judas, he chose destruction. But thank God, mga kapatid, because we have the chance. As we hear this, we have the chance to choose the Lord. God is giving us chance to remember what God has done for you and me, as Matthew wrote, as Matthew present yung purity and innocence ng Lord just to save you and me. Diba? As we can see our heart, as we can see yung ating mga sarili na hindi naman karapat-dapat, lang talaga nang isave ng nagngangalang Jesus na ito, but He laid His life, mga kapatid, at nakita natin na tayo po ay nasave. Tinanggap natin ang Panginoon sa atin pong mga buhay, at yung pera, di ba, tinapon ni Judas dahil sa kanyang galit, di ba, yung resulta ng kanya pong ginawa. At yung mga hypocrite, di ba, na mga pari po na ito, they took the money. Sinabi nila, alam nila sa sarili nila, di ba, na nag-bribe sila in order to kill Jesus, in order to arrest this man na wala namang ginagawang masama. In order to arrest Jesus. At binili lang nila yun ng lupa na paglilibingan at mga dayuhan. Kahit kasi anong gawin pa natin, mga kapatid, yung pag-throw ni Judas doon sa pera, hindi naman matatanggal yung kasalanan niya doon. Kahit na magtantrums tayo sa ating mga ginagawang kasalanan, hindi naman mawawala yung kasalanan nating mga ginawa. The only thing that wipe our sin is the blood of Christ. And the thing that we need to do is to come to God and repent. Si Judas nagsisi nga, pero pinatay naman niya yung kanyang sarili. Hindi naman siya lumapit, di ba, sa Lord para humingi ng tawad sa kanya pong ginawa. But he take his own life na nagdulot sa Judas na ito, na tinawag na betrayer, na maglilid sa kanya into hell. Ganun ang patutunguhan ng tao, dalawa lang naman yun, mga kapatid. It's either sa presensya ng Lord o sa presensya ni Satan. Kasama mo siya. Hindi siya yung hari doon na kasama mong maghihirap si Satan sa hell. At yun ang nakakalungkot sa mga kapanahunang ito, dahil maraming nakakakinig sa salita ng Lord, but they don't really put it in their heart at sumunod sa nais ng Diyos. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na. Hindi natin alam ang mangyayari, mga kapatid, kung anong mangyayari bukas. Pero sigurado tayo, kung nasa Diyos tayo, sigurado, alam natin kung anong mangyayari sa ating mga kaluluwa. Kung na kay Kristo po tayo. At ginagawa ang nais niya. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya ay tinanong nito, ikaw nga ba ang hari ng Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Sumagot siya,
He has the right to answer. Pero nung mga punong pari na, yung nagtanong sa kanya, hindi na siya umimik. Why? Because it doesn't matter anymore. Because those leaders, mga punong pari na ito, they decided really to persecute Jesus. They decided to themselves na patayin si Jesus, isaklang si Jesus para mamatay. Yun na yung kanila, kahit mag-explain pa si Jesus, di ba? Wala na. Hindi sila maniniwala. Dahil pinili na nila, di ba, na i-crucify ang atin pong Panginoon. Kaya, doesn't make sense na mag-explain or magsalita pa ang Lord at pagpapahiwatig, di ba, katulad ng sinabi po ni Isaiah, na may ihahain siya, susunod siya, di ba, na may giging offering na parang tupa. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig? Hindi mo ba narinig yung maraming sinasabi, di ba, ng mga paring ito, ngunit hindi pa rin umimik si Jesus. Nalabis na nagtaka itong si Pilato sa ipinakita ni Jesus sa kanya. Nalabis na nagtaka si Pilato, bakit hindi? Kasi, mga kapatid, it is rightful, di ba, na isasaklang ka to justify yourself kung wala kang ginawang masama. You have the right to justify yourself, lalo na pag wala kang ginagawang masama. Di ba? May right ang Panginoon na gawin yon. Pero ibinigay niya yung buhay niya. Hindi siya umimik. Kahit na papasok na siya. Di ba? He prayed, Lord, Father, kung po pwede lang sana na wag mong ibigay ang kopang ito. Pero ang nais mo, ang siyang masunod. Your will be done. Sabi ng Lord. Sa gabing ito mga kapatid, ang nais ni Matthew, makita natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. How innocent He is. How pure Jesus Christ is. How God, di ba, ay makapangyarihan na ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Tapos hindi mo lang siya papakinggan. Tapos hindi lang natin isa sa puso yung ibinibigay niya, ibinigay sa atin, di ba, na salvation. If we see, di ba, na if we accept, di ba, sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya naman po ako, sister. Tinanggap ko po ang Lord, matagal na. Pero kung hindi nakikita yan sa buhay, kapatid, walang silbi. Walang silbi yung atin pong pagsasabi na tayo po ay mananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin sa Panginoon ay magtutulak sa ating sumunod sa Kanya pong nais. Ang buhay po ni Judas ay nagpapakita sa atin ng pagpili ng dalawang way. To follow Jesus or to disobey the Lord. Pipiliin mo ang Lord o pipiliin mo yung distraction. Katulad ng atin na pag-aralan sa Matthew, yung maluwang na daan or yung makipot na daan. And I wanted to leave a message tungkol po sa pagsisisi. So, 2 Corinthians chapter 7, verses 8 to 11. Hindi ko pinagsisisihan ang pagsulat ko sa inyo. This is Paul. Kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para akayin kayo sa pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali,
Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita nyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. This is an encouragement for you and me, mga kapatid. Sa mga bagay na nais po ng Diyos na gawin po natin. Paul is condemning the Corinthians before. At pinakinggan po ng mga Corinthians na ito, ipinamalita ito ni Titus kay Pablo. Nalungkot sila dahil sa pag-rebuke ni Paul sa kanila. Pero kapag tinanggap nila ito, nag-lead sa kanila, di ba? Ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sa ating mga kapatid, we are not a perfect person. May mga pagkakamali tayo sa buhay, may mga nagagawa tayong hindi maganda sa ating buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na mag-i-stop na tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag nating sayangin yung salvation na binigay sa atin ng Lord. At huwag tayong manangan sa sinasabing grace ng Lord. Mga kapatid, huwag nating abusuhin yung grace ng Lord. Huwag nating abusuhin yung namatay si Kristo at save na ako. Huwag nating abusuhin yung mga bagay na iyon, mga kapatid. It's your choice. Katulad ni Judas, namili siya. Ang pinili niya, yung kalungkutan, di ba, na binigay ng mundo according to 1 Corinthians. Pero kapag sa Lord kasi yon, mga kapatid, magbubunga yun, makikita yung pagsisisi, pagsisikap, pagbabago, makikita yon. Pero kung walang nakikitang pagbabago, baka remorse lang yan. Nagigilty ka kasi hindi mo ginawa yung nais ng Lord. Nagigilty ka katulad ni Judas sa resulta ng kasalanan nating mga ginawa. Pero pinipili natin yung self-destruction. Pero kung galing sa Diyos, di ba, yung pagsisisi po natin, mas pinipili natin magsisi talaga. May pagbabago, may makikita sa atin pong mga buhay. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word. O God, nanawang mga salitang ito ay hindi maging walang kabuluhan sa amin pong mga buhay. May your Holy Spirit will always remind us, Panginoon, sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo sa amin pong buhay. May this word, Panginoon, may the life of Judas, Panginoon, ay talagang magbigay sa amin ng paalala, Panginoon, na kung ikaw ang pipiliin namin, O Diyos, ay may katagumpayan ng amin pong mga buhay. Kung pipiliin namin ang nais mo, Panginoon, ay may mga pagpapala na inyo pong ibibigay. May kalakasan na nanggagaling po sa inyo. Alam po namin, Ama, ng paglakad at paggawa ng nais po ninyo, O God, ay hindi madali. Because Satan is always there, roaming around, Panginoon, roaring like a lion, na nais lapain, Panginoon, ang mga tupa na pinili mo. Nawa, Panginoon, ang inyo pong mga salita, ang mga kwento na amin pong napapag-aralan, ay magbibigay po sa amin ng encouragement na lagi ka naming piliin. Lagi naming isa pamuhay, Panginoon, ang inyo pong mga sinasabi at pinapaalala po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago sa buhay namin bilang mga mananampalataya at makita ka, Panginoon, na nagsashine sa amin pong mga buhay. Na ang buhay na ito, Panginoon, na pinili mo, ikaw lagi ang maluwalhati at maipakita, Panginoon, sa lahat ng dako na ginagalawan ng amin pong mga buhay, ng ginagalawan ng aming mga paa, sinasabi ng amin pong mga bunganga. Patawad, Ama, sa lahat ng nagawa po namin at pagpili namin sa mundo na ito. Alam po namin, Ama, na hindi ito naging kalugod-lugod sa inyo. Ngunit salamat dahil lagi mong tinitignan ang dugo ni Kristo na nalantay, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo upang kami patawarin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Patuloy, Panginoon, na palakasin mo nawa ang bawat isa po sa amin at patuloy kaming lumago, Panginoon, sa amin pong pananampalataya. Lumago yung buhay namin bilang mga tagasunod mo. This is what we pray in Jesus' name. Amen.